Isa na namang nakapangingilabot na kwento mula sa mga pahina ng Aklat ng Lagim ni Kabano na pinamagatang Tadma sa Morgue. Mga kwento ng lagim ni Kabano. Mga kasangga, taong 2014 na maganap ang pangyayaring ito. Kasalukuyang kakauwi pa lang ni Manuel galing sa trabaho bilang imbalsamador sa isang morgue. Saktong pagpasok nito sa loob ng bahay, ay kaagad na bumungad dito ang pagbubunganga ng asawa nitong si Myra. Dahil sa maliit lang na halaga ang naiabot nito ng hapong iyon. Ano ba, Manuel? Palagi na lang ba tayong ganito? Ha? Sawang-sawa na ako sa buhay na ito. Palagi na lang tayong kinakapos sa pera. Bakit hindi mo subukang dumiskarte? Maghanap ka na ibang trabaho. Hindi yung nagtsatsaga ka dyan sa trabaho mo, kakarampot lang ang kinikita. Pasensya ka na, mahal. Konting tiis pa. Balang araw, makakaahon din tayo. Hayaan mo, gagawa ko ng paraan. Susubukan kong dumiskarte. Mahinahong tugon ni Manuel sa kanyang asawa. Dapat lang. Dahil sawang-sawa na ako. Palagi na lang tayong ganito. May mga bagay din ako na gusto kong bilhin. Ngunit paano ko mabili? E dito pa lang sa gastusin sa bahay, kulang na yung kakarampot mong sinasahod. Daddy, gusto ko po yung laruan, yung cars. Katulad nung bata sa kapitbahay natin. Nahabag naman ang loob ni Manuel nang makita nito ang kanyang anak. Dahil sa hindi niya maibigay ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya sapagkat maliit lang ang sinasahod niya bilang imbalsamador sa morgue. Isang araw, habang naglilinis si Manuel ng bangkay, ay lumapit ang isa sa mga katrabaho nito na si Arman. Alam mo pare, kahit anong kayod natin at trabaho dito, palagi pa rin tayong kinakapos eh. Kaya nga, naawa na nga ako sa pamilya ko eh. Lalo na ang anak ko. Ni hindi ko man lang maibigay sa kanila yung masaganang buhay. Ni hindi ko man lang mabili yung gusto nila. Malungkot na bumuntong hininga si Manuel. Bakit? Hindi natin subukang ibenta yung mga organs ng mga patay dito. Tutal, wala namang nakakaalam. Tsaka, hindi naman nila malalaman yun. Sira ka ba? Puro ka talaga kalokohan. Seryoso ko pare. Alam mo ba yung mga nagdo-donate ng mga organ? Katulad ng kidney, puso, at kung ano-ano pang lamang loob. Bakit hindi na lang ito mga patay ang kuhaan natin at ibigay sa mga nangangailangan? Kasi yung iba pag walang mahanap, talagang bumibili ng mga organ. Malaking halaga yun pare. Sigurado kong malaki ang kikitain natin kapag nangyari yun. Ano? Payag ka na? Saglit na nag-isip si Manuel. Sa bagay pare, tama ka. Maibibigay ko din ang mga pangangailangan ng pamilya ko. Pero, paano natin gagawin yun? May alam ka bang bibili ng organ? Yan! Yan ang kanino ko pa hinihintay na itatanong mo. May alam akong sindikatong bibili ng organ pare. Pero ang siste, may mga patay silang dadalin sa atin. At yun ang kukuhaan natin ng organ. Pagkatapos ay ipipreserve natin sa cooler at sa kanila kukunin. At dun, babayaran na nila tayo. Alam ni Manuel na iligal ang pagbebenta ng organ. Subalit, wala na itong magagawa dahil sa kahirapan ng buhay nito. Mas gugustuhin nitong pasukin na lang yon, maiahon lang nito sa kahirapan ang kanyang pamilya. Ilang araw pa ang nagdaan, ay sinimulan na ni Manuel ang iligal na gawain. Nanlaki at natuwa ang asawa nitong si Myra nang maiabot na nito ang pera. Wow, mahal! Ang laking halaga naman ito. Naku, mabibili ko na lahat ng gusto kong bilhin. Kung ganito ba naman palagi ang ibibigay mo sa akin, di hindi na ako magbubunga nga pa. Pero teka. Anong klaseng racket ba yung ginagawa mo, ha? Bakit parang sobra-sobra naman yata yung perang iniabot mo sa akin?
Baka naman illegal yang nararaket mo. Ano ka ba, Myra? Noong maliit lang inaabot kong pera sa'yo, nagre-reklamo ka. Tapos ngayon namang malaking halaga na ang ibinibigay ko sa'yo, nagre-reklamo ka pa rin. Bakit hindi ka na lang kaya magpasalamat at manahimik? Total naman, naibibigay ko na sa'yo ang lahat ng pangangailangan mo. Basta, siguraduhin mo lang na hindi galing sa masama itong perang ibinibigay mo sa akin, ha? Tumahimik na nga sa pagbubunga nga si Myra nang pumasok na sa loob ng bahay ang anak nila. Kaagad naman itong nilapitan ni Manuel at inabot ang matagal nang hinihingi na laruan ng kanyang anak. Wow, Daddy, ang ganda-ganda po ng cars. Hindi na po ako maiinggit sa kapitbahay natin dahil may toys na rin ako. Thank you po, Daddy. I love you. Pasensya ka na, anak, ha? Medyo natagalan si Daddy sa pagbili ng paborito mong laruan. Hayaan mo at ibibili pa kita ng maraming toys. Bahagyang ginulo ni Manuel ang buhok ng kanyang 9 na taong gulang na anak. Lumipas ang ilang araw, linggo at buwan, ay patuloy pa rin si Manuel at Arman sa paggawa ng iligal na gawain. Dahil sa malaki ang ibinabayad ng kanilang kliyente, kaya mas lalo pang ginanahan si Manuel sa pagtatrabaho. Sabi ko sa iyo, pare. Tiba-tiba tayo palagi kapag ganito ba naman ang trabaho natin. Abay, wala nang magiging problema dahil sa ang kliyente na magdadala ng patay dito sa atin. Pagkatapos, ang gagawin na lang natin ay maayos na tatanggalin ang organ at ililipat sa cooler upang doon i-preserve. Oo nga, pare. Dahil dito ay naibigay ko na lahat ng pangangailangan ng misis ko at ng anak ko. Kaya malaking tulong na talaga sa akin ang trabahong ito. Oh, siya nga pala, Arman. Talaga bang patay na itong mga tinatanggalan natin ng organ? Oo naman, pre. Yan yung mga nasagasaang tao, nadidisgrasya, at ang iba naman ay nabaril dahil sa mga ilegal na droga. Pero dahil sa takot ng mga kaanak natatakot na rin silang mag-claim dito kaya hinahayaan na lang nila yung mga yan. Ayun, pinapasunog na lang sa atin ng kliyente natin sa crematorium, yung mga bangkay na dinadala nila dito. Ganun ba? Pero, teka lang pare, kasi ang ipinagtataka ko ang dami ng dinadala dito na bangkay araw-araw. Paano kung hindi pala mga patay ang dinadala dito? Ang ibig ko sabihin, baka hindi pa patay yung dinadala ng mga kliyente dito sa morgue. Baka buhay pa itong mga taong ito. Tapos, pinapatay na lang nila para madala sa atin at makuha yung mga lamang loob nito. Ay nako, pare, wala na akong pakialam kung saan nila kinukuha ito. Basta, ang importante sa akin, kumikita na ako ng limpak-limpak na salapi. Maraming pera. Malakas na tumawa si Manuel habang nagtatanggal ng kidney sa bangkay. Wala nang ibang iniisip si Manuel kundi ang mga salaping tinatamasa niya at panandali ang karangyaan sa buhay. Marami na rin itong naiuwing pasalubong sa pamilya niya at mga binibiling bagong gamit sa bahay nila at iba't ibang mamahaling laruan para sa anak niya. Hanggang sa hindi na namamalayan ni Manuel na nagiging ganid na siya sa pera. Kahit na may naghahanap na sa mga bangkay na dinadala sa kanila, ay ipinagsasawalang bahala na lang niya ito. At kahit na mula sa kidnapping o mula sa pagdukot na ang mga taong tinatanggalan nila ng kidney, ay wala pa rin itong pakialam. At kahit na nababalitaan ito sa TV na nauuso na naman ang mga batang dinudukot at tinatanggalan ng organ, at alam ni Manuel na yung pinagsisilbihan nitong mga kliyente ang siyang may salarin sa mga nawawalang bata, ay wala pa rin itong pakialam. Basta ang importante kay Manuel ay binabayaran siya ng malaking halaga. At ang pinakamasama pa nito ay natuto na rin itong magsugal, mambabae at nalulong na rin ito sa alak at sa masamang bisyo. Dahil sobra-sobra ang perang kinikita nito mula sa iligal na gawain. Wala na rin pakialam si Manuel kahit na palagi na silang nag-aaway ng kanyang asawa. At nasasaktan na ni Manuel ito. Dahil sa ang palaging rason ni Manuel ay naibibigay naman niya ang lahat ng pangangailangan ng pamilya niya. Tuluyan nang ang binago ng salapi ang ugali nito. Sa kabilang dako ay walang kamalay-malay ang batang si Carlo habang naglalaro sa labas ng gate nila.
Nang biglang may humintong sasakyan na kulay puti at tinted ang mga bintana nito. Kaagad bumaba ang isang malaking lalaki na nakatakip ang mukha nito ng panyo. Kaagad na binuhat nito si Carlo at isinakay sa loob ng sasakyan. Kahit anong pagpupumiglas ng paslit ay wala itong kalaban-laban sa lakas ng taong bumuhat sa kanya. Mommy! Tulong! Mommy! Mommy! Daddy! Dahil sa abala si Myra sa paglilinis sa loob ng bahay nila, hindi niya narinig ang paghingi ng saklolo ng kanyang anak. Ang buong akala ni Myra ay naroon lang ang anak nito sa may garden at naglalaro. Samantala, habang ibinaba at ipinasok na sa isang masukal na bodega ang mga kabataan, ay patuloy pa ring nag-iiyak ang batang si Carlo. Gusto ko na po umuwi! Parang naawa niyo na po! Uuwi na po ako sa mommy at daddy ko! Uuwi na ako! Uuwi na ako! Natahimikin niyo nga ang batang yan. Masyadong maingay, nakakarindi sa tenga. Sinuway naman at pinatahimik ng kidnapper ang batang si Carlo. Subalit hindi pa rin tumahimik ang paslit dahil sa gusto na nitong umuwi sa kanilang bahay. Mommy at daddy ko. Boss, ayaw pa rin talagang tumahimik eh. Oh, anong gagawin ko? Mga inutil pala kayo eh. E di putulan nyo na lang ulo yan para matahimik. Pudyemas! Daddy ko! Ilang sandali pa ay kumuha ng mahabang itak ang isa sa mga tauhan ng sindikato at walang awang pinutol nito ang ulo ng kaawa-awang paslit na si Carlo. Kaagad tumilapon sa sahig ang ulo nito at sumirit ang dugo pa itaas. Unti-unti nang natumba ang katawan nito. Ipinasok naman kaagad ng isa sa mga tauhan nito ang ulo ng paslit sa sako at isinunod na ang katawan. Sa loob ng morgue, abala sa pagkuha ng organ si Manuel nang biglang may isa pang dinala na bangkay. Nang matapos ng tanggalin ni Manuel ang organ at nailagay na sa ice cooler, ay kinuha na ng kasama niyang si Arman ang wala ng lamang loob na bangkay at sinunog na yon. Hinarap naman ni Manuel ang bagong dating na bangkay. Pagkatanggal nito sa sako ay isa itong paslit na bata at pugot ang ulo nito. At tanging katawan lang ang nakuha niya dahil nasa loob pa ng sako ang ulo. Biglang nakaramdam ng kaba sa dibdib si Manuel. At biglang pumasok sa isipan nito ang anak niyang si Carlo. Halos kasing laki kasi ni Carlo ang batang paslit na walang ulo. Subalit, binaliwala na lang ni Manuel ang nararamdaman niyang ito. Dahil alam naman niya na magkasama ang asawa at anak niya. Ilang sandali pa, ay natapos na si Manuel kunin ang organ sa loob ng katawan ng bata at nilagay na niya ang organ sa loob ng cooler. Kaagad na kinuha ito ng kliyente nila at nagmamadali ng umalis. Habang abala sa paglilinis si Manuel sa kanyang mga kamay dahil sa mga dugong kumapit dito, ay biglang tumunog ang cellphone nito. At nang tingnan ito ni Manuel, ay ang asawa nito pala ang tumatawag. Oh, mahal, napatawag ka. Mahal, yung anak natin si Carlo nawawala. Kanina ko pa hinahanap pero hindi ko makita. Nalibot ko na ang buong bahay. Ngunit wala ang anak natin. Kaya lumabas ako at nagtanong sa mga kapitbahay. At sabi ng kapitbahay ay may humintong puting sasakyan sa harapan ng gate natin. At kinuha ang anak natin. Ano? Doon naisip ni Manuel na baka kaya kanina pa ito kinakabahan ay yung batang kinuhaan niya ng organ ay anak nito. Kaagad na kinuha ni Manuel ang sako at kinuha doon ang kaputol na ulo. Nang makuha na nito ang kaputol na ulo mula sa sako ay biglang nanglumo si Manuel at napaluhod. Gumuho ang mundo nito nang makita ang putol na ulo ng kanyang anak. Doon ay napahagulgol na ito ng iyak habang niyayakap ang bangkay ng paslit at ang ulo nito. Anak ko! Anak ko! Carlo! Bakit? Bakit ka nandito? Diyos ko! Anak! Patawaran mo
si Daddy. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na ikaw pala ang kinukuhaan ko ng organ. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Bakit? Bakit nangyari sa akin to? Gusto ko lang naman maibigay sa pamilya ko ang marangyang buhay na hindi ko natikman noon. Gusto ko lang na makitang masaya ang pamilya ko. Pero bakit ito ang naging kapalit? Bakit? Diyos ko, alam kong malaki ang nagawa kong kasalanan. At patawarin niyo po sana ako, Panginoon ko. Patawarin niyo ako at gumawa ko ng illegal na gawain. Nagsisisi na po ako. Panginoon ko, pinapangako ko sa inyo, magbabagong buhay na po ako. Ibalik niyo lang ang buhay ng anak ko. Ibalik niyo lang ang buhay ng anak ko. Kaya mga kasangga, iwasan natin ang gumawa ng masama upang hindi tayo balikan ng karma. Dahil sa oras na balikan tayo nito, ay doble pa o triple pa ang magiging kapalit sa panandaliang kasiyahan na ating natatamasa. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento sa araw na ito, ay huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-iwan ng comment kung ano ang saloobin nyo sa kwento nating ito at agad ko itong sasagutin. At kung bago pa lang kayo sa channel kong ito, kung maaari pindutin nyo na rin ang subscribe at join button para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na mga videos. Para maisama ko kayo sa shoutout sa susunod na video. Kaya shoutout muna tayo. Shoutout kina Yolanda Gintivano, Daigdig ng Sindak at Lagim, ang manlalakbay na manunulat, Takoyami Food Kiosk, Leonardo Manalo, Ces Watanabe, Andy Spad, Grapido TV, Sweet Escape, Amihan Grande, Jans Brusola, Deep Red, Aswang Stories, Recazali Pace, June Andre Nagar, Sid Vicious, Edralin Vergara, Sides Nathaniel Benedicto, Ampulang Dragon, Ang General, Jmar Villarmino from Hong Kong, Marites Agrabiador, Elaine Almera, Antinig ni Gabriela, Vincent C., Ann Regala, Franz Mine Aurelianes Ramos, Granny Mayet, Ominous Cookie, Papa J, Ella Fernando, LC Sibalda, Reigns Archive PH, Angelo Candelaria, Eddie M. Mori, Fab Jai, Milagrosa Luke, Black Maria, Pauline Mosura, Kaba Horror Podcast, Vong Caballero, Doha, Ermin Guard. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga kasangga ni Kabanong community member na sina Nika Nochelle Urbano, Shasha Sodario at Milagrosa Luke, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Hanggang sa susunod na pagsasalaysay, muli ito si Kabanong dito lang sa Aklat ng Lagim ni Kabanong.